Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, mga ladies and dati matanda sa kabatan. Dito naman tayo sa divination talk natin. At salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Kayo din po mga handsome talent ng mga guys dyan, kasama yung mga maiti, mga LGBTQA. Ito po ay continuation ng previous na talk natin kasi ano po, sobrang haba po last ng talk natin. Na ngayon, ang talk po natin ay yung audience po natin is kahit elementary na tinapos yung mas better nga po kasi pang simple lang po ito. Basta meron lang kayo maintindihan ng simpleng English. At isa pa po, ang tema na po natin ay forgiveness po sa prayer ni Master Christ na patawarin niyo po kami dahil napatawad na namin yung mga taong nagkasala sa amin. Ibig sabihin po, na bago tayo bigyan ng kapatawaran ng Godhead, marunong tayong magpatawad po. So ngayon po, disclaimer lang po, wala po tayong mga professional service, legal, medical, psychological, o anong pa klaseng service. Hindi po tayo nagpapatayo ng bagong religion dito. Ang sa atin lang po is yung mga kaalaman na para mag-grow po yung kung kayo po ay nabigyan na po ng Surat Shabad or Sweet Melody, sali na sa melody, agape or perfect love po, ito po ay para i-encourage kayo na ituloy-tuloy niya po yung sustain po ng agape sa puso niyo. Okay. Ngayon, balik tayo. Katulad ng sinabi na napag-usapan natin kanina. Dito po tayo na tapos tingnan natin ulit. Fantasy we create about people and places as we like them. But you know, it's that little baby you're holding, and it's that fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. Tungkol po ito kay dahil sa look po tayo kanina, so ituloy natin po yung look. Tingnan natin kung makita pa natin yung verse. Okay, nakita pa na po natin. Okay. Ngayon, ang sinabi rito is, the Son of Man came to find and restore the lost. Ibig sabihin yung anak ng tao. Kasi Adam ang tawag sa anak sa tao. So, anak ng tao, ibig sabihin, ito po si Master Christ. Yung mga sado po, katulad ni Master Christ, ang tawag sa kanila is anak ng tao po. Dahil nagpakatao po sila. Okay. So, ngayon, hinahanap nila yung mga taong mga nawawala po. Hindi po nawawala sa sarili ha. Hindi po ito na para sa lost and found sa mga nababaliw po, nabubuwang. Hindi po. Ito po ay sa mga taong nawala po sa katotohanan o sa agape or perfect love. So, hahanapin sila ng mga sado po at para i-restore yung agape or perfect love sa puso nila. Hindi po yung mga sado is naghahanap po ng mga baliw, tapos lalo na baliw sa kamunduhan, addict sa kamunduhan, hindi po sila mga doktor doon. Iba po yan. Doon sa mental hospital po kayo mapunta. So, yung dito lang, yung mga sado po is ibalik tayo sa tamang katinuan natin, sa tamang pagmamahal. Kasi po mga rasika bakta sila, mga topmost devotees po. So, ngayon is i-plant nila yung seed ng agape or perfect love sa puso. Okay. Ganon po yan. So, pero kung may problema po kayo sa pag-iisip, lalo na po yung, alam nyo na naliligaw kayo ng landas, takbo ng isip nyo, malamang sa mental hospital kayo. Hindi po kayo dito. So, ngayon, eto tingnan natin. Ito yung pag-iisip ng mga tao, mentality ng mga tao, may hidden treasure.
At lahat ng mga naniniwala, and all the believers live in a wonderful harmony, holding everything in common. Okay. Okay. Lahat po ng naniniwala is may harmony po sila. Wala pong disharmony yan. Pag may disharmony po yan, parang may problema yata yan. Hindi magkatugma. Tapos, holding everything in common. Ibig sabihin, sinishare nila lahat. Hindi po sasabihin niya na, akin yan. Hindi ka pwede dyan. Wala po silang pag-iisip na ganun. Same things in common. Ngayon, tingnan po natin dito sa same din po na Acts. Pakinggan natin. The whole congregation of believers, yung may mga agape or perfect love, was united as one. One heart, one mind. They didn't even claim ownership of their own possessions. No one said, "That's mine, you can't have it." They shared everything. Ganon po yan. Kasi para sa kanila po, mga caretaker lang tayo. Kahit ano pa yan o sino pa yan, caretaker tayo. Katulad ng family natin, caretaker, hindi tayo yung may-ari. Caretaker po. Pakihanap na lang po sa dictionary. Okay. So, ibig sabihin dyan is, wala ka pong control dyan. Agape or perfect love, yung may control dyan. Yung sado po, yung may control dyan. Kasi yung sado po, siya po yung nag-represent ng Godhead po as agape or perfect love. Katulad ni Master Christ, mga Guru Acharya, mga Mystic Mentor, Prophet Messenger. So, para mag-develop yung isang tao, para hindi siya maging lalong makamundo or possessive, I, me, mine ang tawag nila dyan. Okay. Now, ngayon, tingnan natin kung ano nakasabi sa Hebrews. Okay. Sa opinion ni Paul. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine. Tingnan, let's see. Never seen so many men ask you. Let's see how inventive we can be in encouraging love and helping out. Tingnan natin kung gaano tayo kagaling, inventive or creative kung paano mag-encourage ng pagmamahal at tumulong sa iba or gumawa ng kabutihan. So, pag bear ka ng false witness po, lalo na sa mga ngayon, uso naman ngayon, mga case dyan, alam mo naman sa politika ngayon, false witnessing minsan yung mangyayari dyan. May pinagagawa ka, hindi mo naman ginawa. Hindi po yan encouraging, discouraging po yan. Hindi naman helping out ang tawag dyan. Hindi ka nakakatulong, hindi ka nakagawa ng paraan kung paano i-encourage yung agape or perfect love na ma-distribute. Wala po. Hindi ka nakakatulong. Kaya sabi nila, naghahanap ka ng solusyon, problema pa yung napasok mo. Okay. Kasi wala ngang agape or perfect love. Pero sige lang po. Gano'n naman talaga sa mundo. Mas gusto ng tao yung problema kaysa sa solusyon. Mas gusto ng tao minsan yung kababawan. Yung, alam mo yung emptiness, alam mo yung walang laman, puro hangin, pautot-trotot, kaysa sa agape or perfect. Pero magustong-gusto natin yan kasi alam mo naman yung mga peking pamaraan, kunwari maligaya ka, kunwari happy ka, kunwari satisfied ka sa buhay mo. Puro naman yan
Maskara yung pinagagawa mo. Hindi maskara. Iba to. Iba yung maskara na sa makeup. Okay. Hindi yan. Ibig sabihin, pagkukunwari. Masquerade ang tinatawag dyan. Hindi. Alam mo yung fake it until you make it. Akala mo, yung basihan ng agape is pinipake mo, pinipeke mo. Sanay ka sa peking buhay. So, ganun yan. Sa sobrang dami na ng maskara mo, hindi mo na alam kung alin yung mukha mo. Peke na kasi. So, ngayon, maghahanap ka ng taong mamahalin mo rin na peke din. So, kung ma-frustrate ka dahil peke yung nasamahan mo, o baka na-frustrate ka dahil peke ka, hindi mo alam kung paano magpakatotoo, hindi na yung kasalanan ng ibang tao. Kasi hindi ka sanay sa totoong buhay. Yung gusto mo, kaplastikan, peke, kunwari happy ka, temporary yung mga gusto mo, hilig ka sa benefits, wala kang friendship. So, pero okay lang yan. Yan naman ang hinanap ng mga kadalasan sa atin. Okay. So, ngayon, punta tayo rito sa isa pa po. Opinion pa rin ni Paul po ito. Okay. Ang nakasabi dito, by faith, Moses, when grown, refused the privileges of the Egyptian royal house. Dahil sa pananampalataya po. Nung nag-mature po si Moses, nirefuse niya po. Ano ba yung, alam mo yung refusal, yung binibigay na sa'yo, ayaw mo pa. Arte mo. Okay. So, ganun po yon. Pero yung mga may agape po, hindi sila tatanggap ng mga special privilege po. Mas gusto nila yung simpleng buhay. Ang sabi natin dito, may kasabihan na, sabi ng isang guro na, simple living, high thinking. Ay, yung iba, simple thinking, high living. Alam mo na yung ganun. Special. Ang dami mo. Ang dami mong sasakyan. Ang dami mong lupain. Ang dami mong pera. Mataas yung katungkulan mo. High living ka, pero yung thinking mo, napakasimple. Pambata. Hindi ka nag-iisip na temporary yan. Kaya nga yung mga may agape po, automatic, nire-refuse nila yan outright. Ay, yung iba, kailangan mo bumili ng private plane kasi nagmi-mission work ka. Kailangan mo mag-travel sa mga special places. Kasi from time to time, may privilege ka naman na lumigaya sa kamunduhang ito. Hindi po. Tingnan nyo po, basahin nyo, buklatin nyo yung Bible nyo from cover to cover. Kung nangyari yung special privileges na tinanggap o in-enjoy ng mga sado po, katulad ni Master Kais, never po. Wala po silang bakasyon. Wala po silang special privilege. Sa mga taong makamundo lang yan, nagamit nila yung kunwari daw, may nagbago na daw sila born again na daw sila. Kaya mayaman si God, mayaman ka na rin. Masarap yung buhay ni God, masarap din yung buhay mo ngayon. Sige lang po, pagbigyan nyo po. Ganun talaga pag medyo ang daming kulang sa buhay. Kailangan punuan naman. Alam mo naman, yung hindi ka nakatikim ng mamahaling pagkain na tig 15,000, paminsan-minsan tumikim ka rin. Hanggang sa yung mangyari sa'yo, hahabol-habol ka sa kaligayahan ng mundo. Sige lang po, gano'n naman talaga. Hindi pa nag-mature talaga. Pagbigyan natin. Okay. Ngayon, eto nakalagay, he chose a hard life with God's people rather than an opportunistic soft life of sin with the oppressor. Mas ginusto niya yung pagtitiis po ng mga mananampalataya. Naka-aircon ka. Hindi ko naman sinabi masama yung aircon.
Minsan may mga hotel na talagang may aircon, alang ipatanggal mo yan. Oh. May mga may service yung hotel na ihatid ka sundo. Alangan naman sabihin mong, ay, wag niyo akong ihatid. Maglakad ako, sobra 10 kilometro yung lalakarin mo. Hindi naman sa ganun. Okay. So, yung point yan is, hindi ka luxurious yung life mo, which nakikita natin minsan na hypocrisy nangyayari sa mga mananampalataya. Okay. Alam mo yung, kailangan mo lang naman na simpleng bahay, katulad ng mga 6 Goswamis, pakasimple, gusto mo multimillion, kasi gusto mo mag-serve ng maayos kay God. Alam mo yung ganon, mga saints, kaya nga, pinabenta ni Saint Francis yung place nila, ibenta niya yung bato ng place nila, nagalit si Saint Francis kasi napaka-luxurious yung bahay na, nakatira lang siya sa kuweba. Alam mo yung ganon? May mga ganong klaseng tao kasi parang reasonable naman sila di ba? Kasi sanay sila, na mayaman sila, malambot yung higaan. Ganon po. Pero sige nang pagbigyan nyo po, kasi may paglalagyan din yan sila sa bandang huli. Mamamatay din tayo lahat. Hindi lang natin alam kailan. Baka madulas ka dyan sa hagdan, matuluyan ka, hindi ka pa, hindi mo pa naintindihan yung makikiisa ka sa simpleng buhay. Nakikiisa ka lang sa masarap na buhay. So ngayon, soft life ang tawag doon. Malambot yung buhay mo. Hindi ko naman sinabing sa pako ka mahiga. Hindi naman ganun. Hindi naman na doon ka sa labas ng bahay mo matulog. Hindi naman ganun yung sinabi. Hindi naman na natutulog ka doon ka, umuulan doon ka sa labas. Gusto mo ipakita na nagtitiis ka. Hindi naman ganun. Yung sabi dito, kasalanan po, na misguide ka po. Ang pinaka-point yan is agape. Pero yung agape po, hindi po yan mag-mature sa comfortable na buhay na makamundo po. Hindi po yan. Kaya ang comparison minsan dyan, ay yung mga ibon, alam mo yung ganon. Yung mga bulaklak. Ngayon, tuloy po tayo. Okay. Balik tayo sa Proverbs po. Okay. Sabi sa Proverbs, bilhin mo yung katotohanan. Huwag mong ibenta dahil sa pera. Bilhin mo yung wisdom, yung education, at saka yung discernment. Ibig sabihin, pahalagahan mo yung mga bagay na totoo, katulad ng agape or perfect love. Yun yung pahalagahan mo kasi yung wisdom, yung education, yung intelligence, saka discretion or insight, sa agape nanggagaling lahat yan. Galing sa spiritual world, papunta sa sadhu, katulad ng Master Christ, ibibigay niya sa'yo. Huwag yung ibang bagay po. Pero mas gusto ngayon ng tao kasi yung pattern of thinking nila. Yung pattern of thinking po ng tao ngayon sobrang makamundo po. Kung ganito yung ginagawa ng iba, ito yung gagawin mo. Dapat trending ka, inain. Marami kang followers. Alam mo yung sikat na sikat. Kadami mong stars. Ganon po yun. Ang galing-galing mo. Naka-millionaire account ka. So, saan na ngayon yung mga kingdoms? Na puro diamonds at saka gold, mga rubies, precious stones. Saan sila ngayon? Parang hindi na natin yata maalala. Baka yung iba nga hindi natin kilala pa. Ganon talaga yon sa mundo. Alam mo yung baliw na baliw ka. Taing-tae ka sa mga bagay na nawawala. Temporary. Puro hangin lang. Pa-impress ba? Kasi kulang ka sa pansin. Pero sige, pagbigyan mo.
Maraming taong papansin sa'yo. So, magpapapansin ka muna. Okay. Ganun po yan. Kasi pag napansin ka na, masatisfy ka. Maghanap ka ulit ng isang trending na idea hanggang mapansin ka ng ibang tao. Hindi po yan yung point ng agape. Yung point ng agape, itatapon niya lang yung agape. Ikaw na kung, i-grow mo yan. Kung i-grow mo, tutulungan ka ng sado, katulad ni Master Christ. Kung hindi, pabayaan ka niya. Kasi ayaw mo naman talaga mag-mature. Kasi sa iba pong tao, pag marami ka pong pera, pag mataas yung katungkulan mo, pag nasa posisyon ka, mature ka. Hindi po yan yung pananaw ng mga sado. Napaka-immature po yan kasi napaka-makamundo mo. Napaka-poor mo, napaka-pulubi mo. Dahil po yung kayamanan na totoo ay agape po or perfect love. Okay. So, balik tayo. Cause there's something in the way you look at me. It's as if my Ngayon, heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's Okay. nothing in this world I can't be. tingnan natin po sa What do you see? But there's something in the way you look at me. ito po. Okay. Sa Revelation po ito. Ito yung nakasabi. Here's what I want you to do. Ito yung gusto kong gawin mo. Bibili ka ng ginto sa akin na dumaan sa refiner's fire o sa apoy. Tapos, maging mayaman ka. Bibili ka ng damit mo sa akin. Yung damit na sa heaven pa nakadesign. Tapos, kasi ikaw, naglalakad ka na half naked. Half naked ka. Bili ka ng gamot sa akin para sa mata mo, para makita mo ako. Yung talagang makita mo ako. Ito yung pagbukas ng third eye po. Kasi hindi mo po makita yung agape or perfect love o yung Godhead pag hindi po bukas yung third eye mo. Kaya gagawin pa yan ng sado sa'yo. Ibibigay niya sa'yo yung agape or perfect love at buksan niya yung third eye mo. Kasi ikaw po, hubad ka po. Ang tagal mo na pong naglalakad na hubad. Ano ibig sabihin? Yung shame mo po, yung nakakahiya mong buhay. Alam mo, flat tire kay wala kang hangin. Yung hangin na nilagay mo, kalukuhan. Pautot. Yung sinasabi dito is, dahil sa shame po yan. Alam mo si Adam at saka si Eve, naging shameful sila dahil bumagsak yung consciousness nila, yung agape or perfect love na wala sa kanila. So ngayon, ayaw nilang ilabas yung katotohanan na kulang sila ng agape. May mga taong ayaw nilang sabihin sa iba na so totoo lang. Single ako ngayon. Naghahanap ako ng partner na magbigay sa akin ng pagmamahal. Gusto ko yung malakas, matapang, maraming pera. Alam mo yun, bodyguard ko, yung may baril. Pero, yung hindi mo alam, agape yung hinahanap. Bakit ka maghahanap sa flat tire? Walang agape. Di matalino ka. Kasi naglulukuhan kayo. So, ngayon, dito tayo. Okay. So, tingnan natin yung nakasabi sa Psalms po. Sabi sa Psalms, I delight far more in what you tell me about living than in gathering a pile of riches. Mas naliligayahan po ako
Tinuturo mo sa akin kung paano mabuhay. Kasi ang buhay natin, andun lang po sa agape. Wala po. Patay po yung taong walang agape. Kaysa sa mag-gather ka, magparami ka ng mga bagay dito sa mundo. Pero, alam mo naman kasi yung standard ng mundo. Pag hindi ka in, out ka. Parang baduy yung tingin ng iba sa'yo pag hindi ka in na in sa mundo. Pero para sa mga sado po, napakabaduy po ng mga taong makamundo. Pero sige lang po, pagbigyan natin. Kasi maligaya naman sila sa kabaduyan nila. Okay. Okay. Ngayon, dagdagan natin yung sinabi sa Psalms. Truth from your mouth means more to me than striking it rich in a gold mine. Imagine, mas mahalaga pa yung katotohanan na galing sa bibig ng sado. Kasi hindi naman pwede magsalita sa iyo yung God. Yung sado lang, yung perfect vessel na para maintindihan mo yung salita ng Diyos. Katulad ni Master Christ. Kaya isang makahanap ka ng gold mine. So, gaano ba kahirap ito? Subukan niyo lang po maghanap ng gold mine. Kung gaano kadali. Pag nakita niyo pong chicken feed, madali lang po hanapin yung ang katotohanan or agape or perfect love. Pero pag mahirap po, hindi yan common experience, ilan-ilan lang. Ibig sabihin napakahirap. So pag ginawa mo yung chippy pie, napaka-chip yung agape, alam na yun kung sino yung chip. So, kung makipagrelasyon ka, makipag-friends ka, friends with benefits sa mga cheap na tao, mag-ingat-ingat ka dyan. Baka ibenta kanila. Ganun yan. So, tingnan po natin sa Proverbs po. Her value exceeds all the trappings of wealth. Nothing you could wish for holds a candle to her. Tingnan mo, grabe yung value niya. Okay. So, yung wisdom man ito, yung truth man ito, agape ito, wala pong kapalit ito sa kahit saan man o kahit kanino man. Napakabigat po ng value nito. Pero, dahil sa sobrang hirap po hanapin, tinatamad ng tao. Alam mo naman, napaka-busy. Galing ka sa work mo, pagod na pagod ka, wala kang time na makinig sa sinasabi ng mga sado, katulad ni Master Christ, o magpasa man dyan ng scripture. Napaka-busy mo kaya. So, mas gusto mo, pag pagod ka, iinom ka dyan. Ano ba yung masarap na inumin? Club, Red Horse, yan, mas masarap, gin? Yan ang gawin mo, pag pagod ka, uminom ka. No, kasi mas okay yan. Hindi mo ba alam? Wala ka ng time. So ngayon, pag namatay ka na wala kang kaalam-alam, hindi ka prepared. Exciting yan kasi hindi mo nga alam adventure. Adventure yung buhay mo. Namatay ka, hindi mo alam. Okay. So ngayon, tingnan po natin ulit sa Proverbs. Okay. Kasi nakasulat ito sa Proverbs. Okay. Above all and before all, higit sa lahat at bago ang lahat, ito yung gawin mo. Get wisdom. Write this at the top of your list. Get understanding. So, ano ibig sabihin nito? Get wisdom at the top of your list. Alam mo kung mamalengke ka, may number 1. Ngayon, dahil sa mamalengke ka, may number 1 po sa list mo. Ito po yung number 1. Top of your list po yan. Yan yung ibig sabihin yan.
So, kung hindi niyo po naintindihan kung paano yung top of the list, dahil hindi po kayo nakatry mamalingke, above all, at sinasabi dito na before all, bago lahat, at sa mataas, may problema po. Pero sige lang po, pagbigyan niyo yung sarili niyo, ganun naman talaga yan So, dahil nag-enjoy ka na sa time mo, si kamatayan naman yung susunod na mag-enjoy. Okay. So, ngayon, ito po. Okay. The wise accumulate knowledge, a true measure. Know it all, talk too much, share waste. The road to life is a disciplined life. Okay. Yung mga matatalino po, dinadagdagan nila yung kaalaman nila. Hindi facts, iba yung facts. Yung knowledge po, spiritual knowledge, hindi po yan nagbabago. Magunaw man yung creation, hindi po magbabago yung knowledge. So, anong knowledge yung hindi magbabago? Truth na ang agape or perfect love, yan lang yung nagbibigay buhay sa lahat ng ito yung true measure, ito yung sukatan po natin. Pag naghanap po kayo ng friends, dahil interested naman kayo magkaroon ng friends, baka in the future magkaroon ng benefits yan, ay yung measure nyo po is agape or perfect love. Wala na po ibang measure. Pag hindi po pumasa, sabi mo, pass mo na ako sige. Huwag mo namang itapon sa basurahan. Kahit na mukhang basurahan yan, mukhang walang kwenta, pass ka lang muna. Ibigay mo na sa iba. Baka kasi may mga baliw pa na naghahanap ng mga kanong klaseng relationship. Yung friendship na walang agape. Okay. Ngayon, yung mga andami daw nilang alam, dada ng dada, hindi naman nila naisabuhay yung agape o perfect love, nagsasayang lang ng oras. Alam mo, para silang mga palaka na hinahanap ng ahas. Kakainin sila. So, ang daan po patungo sa buhay is, yung ginamit dito is disciplined life. Okay. So, ang discipline na life is my guidance po yan. Hindi po yan yung, hoy, wag ito, wag ganyan. Hindi po. Yung discipline is, pinapakita sa iyo yung tamang daan. Yan po yung discipline. Okay. Pero yung ibang tao ayaw niyan. Okay. So, ngayon, balik tayo sa Mateo. Sabi ni Mateo, tingnan natin. Hanapin nyo po muna yung kaharian. Kaharian nino? Hindi po yan dito Hindi po kaharian to ng mga nakaraang kaharian. Kaharian po ng Godhead. At mamuhay ng matuwid. Ano yung righteousness or right living? Ang right living po is yung namumuhay ka sa agape or perfect love. Pag wala pong agape or perfect love, hindi po right living yan. Okay. Ngayon, lahat po ibibigay sa atin. Dadagdag na lang yan. Kaya nga pag may agape ka, sasama yung ibang gift sa'yo, spirit. Ganon po. Kaya nga pag may agape ka po, pinaparede ka na pong pumasok sa Garden of Eden or Lover's Paradise. Yung mga walang agape, hindi pa po yan prepared pumasok sa Garden of Eden or Lover's Paradise. Okay. So, tignan po natin yung sinabi ni Marcos. Okay, ang sinabi ni Marcos, just
Okay. For my sake. Makukuha po nila mas mahigit pa sa nawala sa kanila. 100-fold po yung maibabalik sa inyo. At sa bandang huli, walang hanggang buhay. Ganon po yan. So, kung may agape ka na po, piniprepare ka po ng sado, katulad ni Master Christ, mga Gurachar, Mystic Mentor, mga Prophet Messenger, na pumasok po sa Garden of Eden or Lover's Paradise or Kingdom ni God. Pinaparedy ka po nila. Pero ikaw, dahil ayaw mo, dahil wala namang katarantaduhan, walang inom doon, walang gin doon, walang brandy, okay, walang red horse, hindi ka pa ready. Sige, mas masarap yan buhay dito eh. Okay. Pero, tingnan muna natin. Okay. Ang sinabi dito, meron kaming treasure galing sa Godhead. Pero katulad kami ng mga clay jars na itinatago yung treasure. Ipinapakita nito yung kapangyarihan galing sa Diyos. Pero hindi galing sa amin. So kayo po is magiging vessel na po, carrier na po. Once na tinapunan kayo, nilagyan kayo ng agape or perfect love ng sado, katulad sa Christ, magiging vessel na kayo. So, parang flower pot yung labas nyo. So, ngayon, dito tayo sa katapusan. Okay. Yung katapusan po, ito po. Sa inyo po, na naniniwala sa Kanya, siya yung bato na maging proud kayo. Pero, sa mga hindi naniniwala sa Kanya, ang bato na ito, na itinapon ng iba, maging chief foundation stone. Ibig sabihin, yung chief foundation stone ng lahat ng stone na ito is agape or perfect love. Kaya nga, pag naligaw ka, akala mo rituals and ceremonies o makamundo. Pag tinanggal nyo po yung agape or perfect love sa kahit anong bagay na ginagawa nyo, magiging materialistic po yan. Pero, pag yung center ng ginagawa mo, pero hindi mo ginagawang excuse. Kasi, ang agape, pag andun yun sa center ng ginagawa mo, magiging tama yung ginagawa mo. Pero, baka naman kasi ginagamit mo lang front yung agape, which wala ka naman, magiging materialistic po yan. Kasi hindi po pwedeng magstay yung agape sa materialistic na pag-iisip. Ang agape lang po yan. Kaya nga sa kingdom ni Krishna or sa spiritual world, agape lang po, walang ritual sa ceremonies yan. Yung nakikita niyo pong ritual sa ceremonies yan, sa mundong ito, hindi niyo po makikita doon. Yung mga prayer na habang mahaba, yung mga pagluhod na mahabang mahaba. Alam mo yung ganun, pag-bow down, lahat ng mga activities, material activities, kahit anong, wala po yan doon. Yun yung hindi nakuha ng iba kasi agape lang po yan yung present doon. Walang contamination po. Yung iba dyan, crutches lang po yan para sa may mga pilay. So anyway, mga Mamshi Beses, ladies and rete, matanda at saka bata, sana po ay may napulot kayo sa talk natin ito. At tapos na po yung talk natin tungkol sa hidden treasure po. So, susunod po, may bago na naman po tayong parable na babasahin. Thank you po at salamat po sa time yung pagkikinig. Sana sa mabuti ng tayo. Bye-bye.